Good morning. Hi. Kam Kamusta po lahat diyan? I hope Lord, I pray na um, okay kayo lahat diyan. Nakikita namin ng balita dito about yung mga uh, ulan diyan, habagat, tsaka bagyo. Dalawa yata as I speak ngayon, dalawa ata ang bagyo diyan. Ano ba? Tapos na si Krising, yung dalawa, D at saka E, ah kalimutan ko yung pangalan. Pero I hope everyone's okay. Um, Binibigyan naman kami ng update yung mga kababaihan dyan. Tinitext si ate nyo. So, um, again, hopefully everybody's okay, right? So, we'll keep praying for that. Um, Actually, let's pray for now. Baka makalimutan ko pa. So, Father, we Lord, come before you. And we ask, O Lord, that you would protect your people in Sagin from all the rain that has been coming down, O Lord. Nakikita po namin ang mga baha sa maraming lugar na, O Lord. I pray na, again, protektahan niyo po ang inyong mga anak sa Sagin, O Lord. Even, Lord, yung buong mga na nasasalanta, O Lord, i-comfort niyo sila, yung mga nangangailangan, O Lord, na mabigyan po ng tulong ng aming gobyerno, ng mga namamahala, O Lord. Bigyan niyo sila ng puso na tumulong sa tao, O Lord. So, Lord, again, I just lift this up to you, Lord. Lift up Sagin. I lift up San Fernando. I lift up Pampanga, O Lord, and even the whole of the Philippines, O Lord, that kahit sa panahong ito, O Lord, ay ikaw ang kanilang hanapin, O Lord, that they would seek you, Lord, sa mga dumarating na salanta, O Lord. So, salamat po, Panginoon, at tinirinig niyo ang aming mga dalangin, O Lord. And even now, Lord, sa pag-aaral namin ng inyong salita, O Lord, bless our time, Lord, in your word. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, again, hopefully, okay, everyone's okay. Let me know o yung ate nyo kung ano ang nangyayari, okay? Give us updates. All right. So, we'll be in Revelation chapter 18 this morning. Bahayag, chapter 18. We did chapter 17 last time. Ang bilis, ano? I don't know about you, pero parang yung isang buwan na nagtuturo ako sa inyo, parang isang week na lang ngayon. Ang bilis eh. Uh, Last month, ngayon last week na lang. Ano? It's just so fast. Mabilis ng masyadong panahon ngayon. Okay. So, Come Out of the World System. Ang title natin, again, Revelation 18, Pahayag, chapter 18, lumabas or lumayo sa sistema ng mundo. Okay? Or actually, we learned even from last time, Babylon, come out of Babylon. Okay? So, ngayon nga, makikita natin yung isang mukha pa ng itong sabing ng pahayag, dakilang Babylonia. Last time, we saw yung religious face, yung mukha niyang or yung aspect niya na religious. It's kung paano siya inihalin tulad sa isang patutot, sabi pa man, ina ng mga lahat ng patutot, sabi, right? The mother of all harlots. Talking about yung sinasabi doon ay ang kanyang otoridad. Itong false religion na ito, itong Babylonian ito, lahat at ng autoridad niya sa lahat ng mga false religions, yung mga bulaang religion ngayon. It's a one world religion na tinatawag na i-approve ang lahat ng mga relihiyon, lahat kung ano man ang gusto mong sambahin, kung sino man ang gusto mong sambahin, kung ano it's i-approve lahat 'yon. Kaya nga mother of all harlots sabi. Ito nga yun naman sa chapter 18 sa pag-aaral natin ngayon, ito ang ikalawang mukha nitong Babylonian ito at ipakikita sa atin yung commercial phase o yung
economic phase o kaya yung materialistic phase nitong Babylonian ito. It's the same world system, okay? But different, yung pagkakaiba. Parang yung, kung if I could just compare it sa isang barya coin, mayroong dalawang mukha, di ba? Yung kara o yung krus, right? But it's the same coin, right? So, kanoon ito, kung if I could just make it a comparison yun, same coin but two different faces. So, it's the same system but two different phases. Na again, chapter 17 was the religious phase. Ngayon, the commercial, economic, materialistic phase nitong tinuturo nitong Babylonian din ito. But both will be judged. Okay? Again, same coin, it will be judged according to the righteousness of God, sa katuwiran ng ating Diyos. So, I think or I hope na itong magiging clear again. This is kahit na si Juan nahihirapan sa pagde-describe niya ito eh. So hopefully it will get clearer sa ating study, okay? So as we begin sa verse 1 ng chapter 18 ng Aklat ng Pahayag, sabi, pagkatapos ng mga bagay na ito, nakita ko ang isa pang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapamahalaan. Ang kanyang kaluwalhatian ay nagliwanag sa lupa. Siya ay sumigaw sa isang napakalakas na tinig at sinabi niya, bumagsak na! Ang dakilang Babylonia ay bumagsak na. Ito ay naging isang dakong tirahan ng mga demonyo. Ito ay naging isang bilangguan ng bawat karumaldumal na espiritu at bawat karumaldumal na ibon na kinapopuotan ng mga tao. Ito ay sapagkat ang lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya. Ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman sa kahalayan ng kanyang kayamanan. See, it's the business, commercial, materialistic, economic, lahat-lahat na. Sabi ang mangangalakal sa lupa, business, ay yumaman sa kahalayan ng kanyang kayamanan. So, after what he saw in chapter 17 nga, ito isang anghel na naman ang bumaba sa langit. Sabi dito, kasi medyo merong pagkahalintulad, pareho ng ating Panginoong Hesus. Sabi, mayroon siyang malaking kapamahalaan. Sabi, ang kanyang kaluwalhatian ay nagliwanag sa lupa. Some say na si Jesus ito, but it's not. Kasi sabi, it's another angel, anghel. Sabi, right? Isa pang anghel ang bumababa mula sa langit. So, marami ang mga anghel na ginamit ng ating Panginoon dito na mayroong kapamahalan, right? Pinubuhos nila yung mga kahatulan sa lupa, sa sangkatauhan, right? Yun, malaking kapamahalaan yun, right? Ngunit having great authority, kahit na malaking kapamahalaan, it does not necessarily point to Jesus. Okay? Actually, ang ating Panginoong Jesus, He has greater, mas malaki yung kanyang kapamahalaan. Dahil siya ang naglikha ng mga anghel, siyang naglikha sa atin, sa lahat. Right? So actually, siya pa rin ang Diyos pa rin ang nag-uutos sa kanila. So, it's not Jesus, okay? Isang anghel, sabi dito. Makapangyarihan, malaking kapamahalaan, and yet it's not Jesus. So verse 2, ay sinasuggest na itong Babyloniang ito, this commercial Babylon, ay isang physical lugar. Isang lugar siya, Kasi, sabi, nang hinatulan na siya, sabi, naging tirahan or parang kulungan ng mga demonyo, bilangguan ng mga bawat karumaldumal na espiritu at mga ibon na karumaldumal din, so it's a place, isang lugar siya. I don't know again kung saan ito. We'll talk about that later on. Pero naging bilangguan at bakit mga birds,
Bakit mga ibon? Ibon, sa Bible, it's a symbol of evil. Okay? Remember yung talinghaga sa Matthew chapter 13? You don't have to go there, but sa Matthew chapter 13, mayroong talinghaga doon na yung nagahasik. Remember? Nagahasik siya ng mga binhi. Tapos yung una, sabi na yung mga binhi na punta sa mga daan-daanan lang. At ano ang kumuha doon? Ang binhi doon ay ang salita ng Diyos, right? Pero ang lupa ay ang puso ng tao. Kung paano naririnig, natatanggap ang salita ng Diyos. Pero yung unang-una, sabi, yung binhi, salita ng Diyos, dumapo sa mga daan-daanan lang at kinuha ng mga ibon. Right? Ibon, always sa salita ng Diyos, or many times I should say, symbol sila ng masamang espiritu. So kaya nga dito, sinama sila sa demonyo, tirahan ng demonyo, bilangguan ng bawat karumaldumal na espiritu at bawat karumaldumal na ibon na kinapupuotan ng tao. Sabi, so, lugar nga itong Babylonia, itong commercial face ng Babylonia ito. Well, lugar at saka yung katangian niya, okay? Remember yung mayroong mga demonyo na lumabas sa bottomless pit, yung kalalim-laliman, sabi, sila'y parang balang na nagmukhang kabayo, tapos yung kanilang mga tail, buntot ng alakdan. So, all of them, lahat ng mga masasamang espiritu, karumaldumal na espiritu, karumaldumal na ibon, mga demonyo, sabi, ibabagsak sila dito sa lugar na ito. Okay? Hanggat hindi pa ito ang lawa ng lake of fire, hindi pa ito ang lawa ng apoy, that would be the final judgment. So dito muna sila habang tatapusin ng Diyos ang paghahatol sa mundong ito. Pero sa katapusan, doon sila lahat pupunta sa lawa ng apoy, ang diablo, ang antikristo, ang bulaang propeta, at lahat ng mga hindi nananampalataya pa sa Panginoon. That's the final judgment. But this judgment sa Babylon, it looks like it takes place doon sa ikapitong hatol ng mangkok. Okay? Kasi if you kind of peek back at chapter 16 verse 19, sabi dito, ang dakilang lungsod ay nahati sa tatlong bahagi. Ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak at naalaala ng Diyos ang dakilang Babylonia upang ibigay ang saro ng alak ng galit ng kanyang puot. Sabi, tatlong bahagi ng dakilang lungsod ito na hinatulan, bumagsak. So, it could be, okay? Sa akin lamang, it could be ito yung nahati sa tatlong bahagi. Tirahan sa mga demonyo, bilangguan sa mga karumaldumal na espiritu, at kulungan sa mga karumaldumal na ibon. These are like classification ng mga masasamang espiritu, So, it could be, again, that's my personal opinion lamang, okay? Excuse me. Verse 3 naman, pinakikita nga yung dalawang mukha nitong Babylonia ito, dakilang Babylonia. First is the spiritual fornication, yung pakikiapid niya, na again, na napag-aralan natin last time, yung false religion, yung pagsamba sa iba't ibang mga Diyos, na nalasing ang mga lahat ng bansa sa kanyang pakikiapid. And the second is the commercial phase nga. Commercial, economic, materialistic. Sabi, ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman sa kahalayan ng kanyang kayamanan. So, katulad lang ng kanyang religious phase, mukha niyang relihiyon, itong commercial system na ito, ikokontrol din ang buong mundo. Dahil sabi,
all the merchants of the earth, ang mga mangangalakal sa lupa. So it's a world economic system, one world economic system. Katulad noong one world religious system. It's the same. Well, again, two phases of that Babylon yung tinatawag dito. Ang commercial headquarters nito, iko-control ang ekonomiya ng buong mundo. So, merong isang lugar, lungsod o ano paman na dito mangyayari lahat. Kung alam niyo yung Wall Street, parang Wall Street ito. Ngayon, sa panahon natin dito sa US, kinokontrol ang nangyayari sa ekonomiya sa buong mundo. So, kung anong mangyayari sa lugar na ito, lungsod man o or bansa man, kukontrolin ang buong commercial system ng buong mundo. Okay? So, here we go. Merong dalawang views dito or hindi ilang views dito kung saan ang lugar na ito na kung saan nga magiging headquarters ng world commercialism, world economic system. Ang una dito ay sabi ang Babylon na ito kasi ang Babylon nung panahon na iyon, okay, yun ang pangalan. Pero ngayon, ang lugar niya ay ang Iraq, okay? Present day Iraq ngayon, itong lugar ng Babylon. Ang iba sinasabi i-rebuild ulit kasi ngayon, 'di ba, sa wars doon, ngayon ano na siya, hindi na siya gaanong kalakas, di katulad noon nung si Saddam Hussein. Actually, if you remember si Saddam Hussein, it was one of his goals na i-rebuild ang Iraq noon na gawing Babylon uli. He told that, sa publiko, sinabi niya yun. Pero alam natin, wala na si Saddam, patay na. At marami din ang nagbalak doon pero hindi nila nagawa. So, ang isang view nila na ang Iraq daw ngayon ay magiging commercial system. Well, actually, it could be, pwede pa rin kung i-rebuild nila kasi doon marami ang langis. So, it could be that, ma-powerful ang Middle East, But again, hindi nangyari yung pangarap ni Saddam. Ang ikalawang view ay it could be ang lungsod ng Rome sa Italy, Kasi sa chapter 17 verse 9, yung patutot, yung religious mukha ng Babylonian ito, may sinasabi doong itong babaeng ito, itong ang patutot na ito ay nakaupo sa 7 bundok, sabi. Okay? Alam nyo kung ano ang isang title ng Rome? Kasi mayroon siyang mga bundok-bundok or mga hills na 7. Okay? So it's known as the City of 7 Hills. That's the name, yun ang tawag sa Roma. At alam natin, sa panapag-aralan natin, ang future na kaharian ng Antikristo ay magsisimula sa Roman Empire. Ibubuhay niya muli ang Roman Empire, right? At ano ang alam natin na nasa Roma din? Very popular, very famous, nasa Roma. Nandoon ang seat ng Roman Catholic Church, right? Isa siya sa makapangyarihan, relihiyon sa panahon natin. Kung hindi man siya ang most powerful, marami ang kanilang mga members throughout the world, Approximately as of 2022, ang bilang nila, yung mga binaptize lang, okay? Yung naka-record na binaptize as of 2022, ang bilang nila is 1.39 billion. Okay? Yun lang ang naka-record na bautismo sa Catholic Church. So, they could be more. So, it seems like a great combination, Kung sa Roma, nandoon yung Antikristo, nandoon ang bulaang propeta, nandito rin itong commercial system na maghahari, mamamahala sa lahat ng commercial ng mundo. So, it could be a good possibility.
Meron ding isang view na sinasabi symbolic lamang. Symbolic lang ito katulad nga noong religious system. Ang symbol ng masamang katangian ng pagpangangalakal sa panahong yun at even present na sa ating panahon ngayon. Pero magagrabe lamang sa panahon ng kapighatian. 'Di ba ang pangangalakal ngayon, maraming mga korupsyon, maraming mga ginagawang hindi maganda, hindi makadiyos. Right? Kung yun lang sabihin natin, right? Ang pangangalakal na hindi makadiyos. So, but linawin natin ito. Okay, I just want to make it clear. Ito mga views lamang, mga tingin, mga interpretation ng mga iba't ibang tagapagturo. Okay? Hindi natin talaga maalalaman ito until mangyayari. Okay? Or at least sa mga tao na nandito sa mundong ito sa panahon ng kapighatian, makikita nila kung ano nga ito, sino ito, kung anong talagang meaning. Okay? So, which reminds again, palagi kong inuulit, right? Ilang beses na tayong tunay na nananampalataya sa Panginoon, hindi na natin ma-experience ito. Wala na tayo dito. Mararapture na tayo bago mangyari itong lahat na ito. So, hindi tayo experience, hindi natin malalaman talaga. It's just, we're just studying ang salita ng Diyos kung ano. So, again, views lamang, mga interpretasyon ng mga iba't ibang tagapagturo ng Bible ito. But we won't really know until it actually happens. Okay? So, again, reminder, tanggapin ang Panginoong Jesus, okay? Para hindi na malaman ito. Baka wag niyong pangarapin na maintindihan niyo ito at maranasan niyo, okay? It's not good, okay? No. Okay? Ma-rapture tayo. That's what you pray for. Be part of the rapture. Okay, let's continue. So verse 4. Naka 20 minutes na ako. Ay, sobra. Ma-overtime na naman tayo dito. So, verse 4. Pagkatapos, nakarinig ako ng isa pang tinig mula sa langit na sinasabi, "Mga tao ko, lumayo kayo sa kanya upang hindi kayo madamay sa kanyang mga kasalanan at upang hindi ninyo tanggapin ang kanyang mga salot. Ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong hanggang langit at naalaala ng Diyos ang kanyang masasamang gawa." Dito ko nakuha yung title natin, Lumayo kayo sa Kanya. Itong sistema ng mundong ito na hindi makadiyos, lumayo kayo. Lumabas. Okay, iwanan. That's where our title comes from. Warning, babala sa mga banal na sa panahong ito na huwag makisama sa hindi makadiyos na sistemang ito. Huwag nating i-compromise ang ating pananampalataya. Sa panahong ito, matitempt sila. Can you remember, kung wala yung tatak ng halimaw o yung yung beast, mark of the beast, kung wala yung tatak, hindi ka makakapangalakal, hindi ka makakabili ng pagkain or damit, kung ano pa man, right? So, matitempt sila na i-compromise ang pananampalataya. But, sabi ng Diyos, utos niya, lumayo kayo sa Kanya, sa sistemang ito. But, Pastor, sabi doon sa panahon lang ng kapighatian ito, ang utos na ito. Really? No, hanggang ngayon, again, the Bible is from Genesis 1 hanggang Revelation 22, it's all for us. Mayroong mensahe. So, itong babalang ito, it actually is applicable para sa atin din ngayong panahong ito. Itong utos niyang ito ay lumayo tayo sa hindi makadiyos na sistemang ito, which is already nakikita naman natin yun. Hindi ko na dapat i-explain sa atin, nakikita na natin ang mga gawain ng tao ngayon, ang mundo ngayon. Talagang wala na ang Diyos. Wala na ang Diyos sa sistema ng mundo ngayon. Gagrabe pa sa panahon ng kapighatian, pero ngayon nandito na.
Itong utos na ito, katulad ng ating Diyos, hindi nagbabago. Kahapon, ngayon at bukas pa man, it's the same command. Sabi, be holy. Be holy as your Father in heaven is holy. Sabi, maging banal kayo katulad ng Ama sa langit na banal. Ano ang banal? Anong meaning ng banal? Separate, hiwalay sa mundong ito. There's two kinds of people, makadiyos at makamundo. Which one are we? Right? So, dapat maging makadiyos tayo dahil utos ng Diyos. Lumayo tayo sa sistema ng mundo. We are not to compromise. We are not to share with its ungodly ways. Okay? Yung mga, again, mga practice na hindi makadiyos. We will read a few verses dito, okay? Dahil hindi tayo yung oras natin, write them down and read them later, but I will read them to you. Ito ang mga iba't ibang verses, and there's more, okay? Marami pa. Ito mga sa bagong tipan lamang ang babasahin natin, pero mayroon din sa lumang tipan. It's about us being separate from the world. Again, itong command na lumayo sa makamundong sistema. Romans chapter 12 verse 2 ang una. Okay? Again, there's a few. Just write them down. I'll read them. Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong iayon ang inyong mga sarili sa kapanahunang ito. Sa halip ay mabago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Ito ay upang masuri ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 17. Huwag kayong makipamatok sa hindi nananampalataya sapagkat anong pakikipag-isa mayroon nga ang katuwiran sa hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Anong pakikisama mayroon ang liwanag at kadiliman. Paano magkakasundo si Kristo at si Belial? Belial ang isang tawag sa diablo. O anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Anong kasunduan mayroon ang banal na dako ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Ito ay sapagkat kayo nga ang banal na dako ng buhay na Diyos. Tulad ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad kasama nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ang aking tao. Sabi ng Panginoon, kaya nga lumabas kayo mula sa kanila at humiwalay. Huwag kayong hihipo ng maruming bagay at tatanggapin ko kayo. James chapter 1 verse 27. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng balo sa kanilang paghihirap at ingatan ang kanyang sarili na hindi mabahiran ng sanlibutan. There it is, right? James chapter 4 verse 4. Hindi ba ninyo nalalaman kayong mga mangangalunyang lalaki at babae na ang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya ang sinumang makikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. These are present-day commands, okay? New Testament commands. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, maging ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. These are just a few verses na nakita natin. Ang utos ng ating Diyos na humiwalay sa sanlibutan ito, itong world system na ito, na hindi makadiyos, makamundo. Meron ding mga lumang tipan, like I said, there's more, okay? So, importante ba? Mahalaga ba? Of course it is. Tapos, Old Testament, si Lot. Alam natin ang kwento ni Lot, right? Inutusan siyang lumabas sa Sodom bago siya hinatulan. Sodom, lugar ng makasalanan. Just like Babylon, ilo'y lugar ng mga demonyo at mga iba't ibang karumal-dumal na espiritu. And Lot
is a picture of the church na kinuha niya bago niya hinatulan ang Sodom at Gomorrah. So, do you think it's important? Of course, itong utos ng ating Diyos ngayon. Dahil kung hindi tayo lalabas sa mundong ito, kung hindi tayo lalayo sa sistema ng mundo ngayon na malayo sa Diyos, mahatulan tayo, sabi niya. Kaya utos niya. There are so many things, marami yung nagagawa natin na i-involve tayo at nako-compromise yung ating witness sa ating Panginoon. Yung mga pinapanood natin mga iba't ibang TV shows o kaya mga pelikula o ano pa man na hindi makadiyos, nako-compromise yung ating pananampalataya. Yung mga lugar na pinupuntahan natin, watch out, okay? Yung mga tao na nakikisama tayo. Let me be clear though, okay? Hindi sinasabi ng Diyos na huwag tayong makisama sa mga hindi nananampalataya. Kung hindi, paano tayo yung mga pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa kikilala ang Diyos? Paano natin maisishare ang ating Panginoon sa kanila? Ang sinasabi dito, ang utos dito ay huwag makiisa sa kanilang mga gawain. Okay? Iyon ang utos dito, huwag makiisa sa kanilang gawain. Kasi kung we are in the world, nasa mundo pa rin tayo, hindi pwede yung tayo-tayo na lamang na mga nananampalataya, tayo-tayo na lang magsasama. Hindi pwede yun. Mga kapitbahay, again, sa mga mahal sa buhay, mga kaklase, mga katrabaho, lahat-lahat, we have to be with them. Ang sinasabi dito, ang utos dito ay huwag makiisa, huwag makisama sa kanilang gawain. Hindi sa tao, yung masamang gawain ang sinasabi niya dito. Okay? So, hopefully maliwanag 'yon. So, be aware yung pagko-compromise sa gawain ng mundo. So, ang utos ay come out, lumayo sa Babyloniang ito, yung bulaang relihiyon at yung business practice, commercial practice na hindi makadiyos. Dahil malapit na ang kanilang hahatulan ang mundong ito, ang masamang gawain ng mundong ito. And this is how bad it is. Okay, sa verse 6, ibigay ninyo sa kanya ang anumang naibigay niya sa inyo at bayaran ninyo siya ng makalawang ulit ayon sa kanyang mga gawa. Dodoblihin ang parusa sa kanyang mga ginawang kasalanan. Ang saro ng kanyang hinalo ay maghalo ka ng 2 para sa kanya sa halagang ipinangluwalhati niya sa kanyang sarili at namuhay sa napakalaking kayamanan. Sa gayon ding halaga ay bigyan ninyo siya ng paghihirap at pananangis, sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, ako ay umuupo bilang isang reyna, yabang, at hindi bilang isang balo, at kailanman ay hindi ako makakakita ng pananangis. Kaya nga sa isang araw ng kanyang mga salot ay darating sa kanya. At ang mga ito ay kamatayan, kalumbayan at kagutuman. Siya ay susunugin nila sa apoy sapagkat ang Panginoong Diyos ang hahatol sa kanya. So, yung lason na pinainom sa mga tao, lahat ng bansa, ang kasamaan na ikinalat ng Babyloniang ito, doble ang kanyang hatol. Grabe, At ayon sa kanyang mga gawa. Ang mga salot nito, sabi, will come in one day. Mabilis. I don't know if this is one day, 24 oras, or panahon. Pero manandalian lamang. Kung hindi man siya 24 oras, which I think it could be, but it would be a short time. Hindi matagal. So, mabilis ang hatol. At again, pagkatapos sabi, kamatayan, ang mga salot na darating sa kanya, mga ito ay kamatayan, kalumbayan at kagutuman. So, death, mourning and famine. Pagkatapos noon, anong mangyayari? Susunugin nila sa apoy
sapagkat ang Panginoong Diyos ang hahatol sa kanya. Susunugin. It will be burnt completely. Wala. Mabubura na siya sa face of the earth. Okay? Walang matitira. At dito sabi, ang Diyos mismo ang hahatol personally, because that's how bad it is, you know. Yung religious phase, if you remember, yung mga hari, sila ang naghatol sa religious Babylon. Ito, Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang hahatol. So, as the city is destroyed, tingnan natin kung ano ang gagawin ng mga taong hindi makadiyos, yung mga makamundo, sa verse 9. At kapag makita nila ang usok na pumapainlang lang mula sa pinagsusunugan sa kanya, ang mga hari sa lupa ay tatangis at mananagkoy na para sa kanya. Sila yung mga nakiapid sa kanya at namuhay sa napakalaking kayamanan. Dahil natakot sila sa pahirap sa kanya, sila ay tatayo sa malayo. Sasabihin nila, Aba, Aba, ang dakilang lungsod, ang Babylonia, ang malakas na lungsod, sapagkat sa loob ng isang oras ang iyong kahatulan ay dumating. Dito, isang oras na lang. Oh. So, again, it's just a short time. Okay? Verse 11. At ang mga mangangalakal sa lupa ay tatangis at magluluksa para sa kanya. Sila ay tatangis sapagkat wala nang bibili ng kanilang mga kalakal. Ang kanilang mga kalakal ay ginto, pilak, mamahaling mga bato at mga perlas. Kabilang dito ang mga kayong linong tela, kulay ubeng tela, sutlang tela, pulang tela at mabangong kahoy. Kabilang din ang mga bagay na ginawa mula sa garing at lahat ng uri ng bagay na ginawa mula sa napakamamahaling kahoy. Kabilang pa rin ang mga bagay na ginawa mula sa tanso, bakal at marmol. Ang kanilang mga kalakal ay kanela, insenso, pamahid, kamangyan, alak, langis at pinong harina, trigo, mga baka, mga tupa, mga kabayo, mga karwahe, mga katawan at mga kaluluwa ng mga tao. Ay, napakarami. Almost everything na ginagamit sa business ngayon. No? Pero nakita nyo kung anong ginawa noong mga hari na yumaman, yung mga taong yumaman dahil sa Babylonian ito? Malayo sila, nakatayo siya sa malayo. Ano? Hindi ba ganito ang mundo ngayon? Right? Yung mga tao na hindi makadiyos, mga hindi nananampalataya, kapag yumayaman sila, kapag mayroon silang nakukuha sa iyo, nandoon palagi sa katabi mo. Ano? Pero kapag bumagsak ka na, saan sila? Malayo na sila, hindi mo na sila makikita, malayo na. Ano? Kasi wala na silang nakukuha sa iyo. The same thing, ano? It never changes, you know. Yung kanilang, sabi, nananangis sila, nananaghoy, sabi. Siguro naman, naawa sila, ano? Hindi. Sila ay nananaghoy, nananangis dahil wala na ang pera. Wala na, sabi, wala nang magbibili sa kanilang mga kalakal. So really, hindi sila nananangis o nananaghoy dahil sa lugar na ito, kundi sa kanila, selfishness. Wala nang bibili sa kanilang mga kalakal. Oh, world system. Anong world system? Ako. Walang kwenta yung ibang tao. Basta't ako ang aking kapakanan, ayon lang ang iniisip ko, ang aking kayamanan. Pero yung napakaraming mga bagay na pinangangalakal, ano, pero ang naka sa akin ay yung last. Sabi, mga katawan at mga kaluluwa ng mga tao. Isn't that what's happening today? Ang hindi ba tunog ng human trafficking yon, right? Isa sa mga napakalaking problema ngayon, kung hindi man ito na ang pinakamalaking problema sa mundo ngayon. Human trafficking. Pinagbibili ang mga tao, ang mga kababaihan, mga bata man, para abusuhin ng iba, you know. Napakasamang gawain. Walang
care sa nilikha ng ating Diyos, you know. So, it's human trafficking, and all of that. So, weeping, pananaghoy, pananangis, continues. Ganun pa rin sa verse 14. Excuse me. So, verse 14. Ang mga bunga na masidhing ninanasa ng inyong kaluluwa ay nawala sa iyo. Lahat ng matatabang bagay at mga maniningning na bagay ay nawala sa iyo. At kailanman ay hindi mo na makikita ang mga ito. Sapagkat natatakot sila sa pahirap sa kanya, ang mga mangangalakal ng mga bagay na ito ay tatayo sa malayo. There it is again. Sila yung mga yumaman dahil sa kanya. Ngayon malayo sila. Noong yumayaman sila malapit. Sila ay tatangis at magluluksa at sasabihin nila, Aba, Aba, ito ang dakilang lungsod na naramtan ng kayong telang lino, gubeng tela at pulang tela. Ginayakan niya ang kanyang sarili ng ginto, mamahaling mga bato at mga perlas. Ito ay sapagkat sa loob ng isang oras, ang gayong kalaking kayamanan ay mauuwi sa wala. Ng lahat ng kapitan at lahat ng may mga tungkulin sa mga barko at ang mga mandaragat at lahat ng mga kalakal sa dagat ay nakatayo sa malayo. Nang makita nilang usok mula sa pagkakasunog sa kanya, sinabi nila, anong lungsod ang kasing dakila ng lungsod na ito? At sila'y nagbuhos ng alikabok sa kanilang mga ulo, sila'y tumatangis at nananaghoy at sumisigaw na sinasabi, Aba, Aba, ito ang dakilang lungsod na nagpayaman sa atin. Tayo na may mga barko sa dagat ay yumaman dahil sa kanyang kayamanan, sapagkat sa loob ng isang oras siya ay nawasak. Now, do you have an idea kung anong mangyayari sa Babylon ito? Itong World Trade at Banking Headquarters completely. Isang oras siya ay nawasak. Kaya nananangis ang mga nangangalakal. Pero ang ano ko dito yung nasa verse 17. Ang marami ang mga verses dito. Hindi natin pwedeng pero yung verse 17, itong sa aking mata. Ito ay sapagkat sa loob ng isang oras, ang gayong kalaking kayamanan ay mauuwi sa wala. In a short time, lahat ng pinaghihirapan natin, lahat ng mga accomplishments natin, lahat ng mga ginagawa natin kung para sa atin lamang, mauuwi sa wala. Kung wala si Jesus sa ating buhay, mauuwi sa wala. Ang buhay natin, kung wala ang Panginoon sa atin, ay mauuwi sa wala. Mark 8:36. Mark chapter 8 verse 36. Ano ang mapapakinabangan ng isang tao Ano ang mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawala naman ang kanyang kaluluwa? Anong makakamtan niya? Wala. Mauuwi sa wala. Lahat ng ating pinaghihirapan, kung wala ang Panginoon sa ating buhay, mauuwi sa wala. Hindi ko rin sinasabi dito na hindi kayo magtrabaho, hindi kayo mag-business, hindi kayo para sa ating pamilya. Ngunit ang sinasabi dito ay kung inuuna yun sa Panginoon, mauuwi sa wala. At alam natin, marami ang mga taong ganyan sa mundong ito. Palagi na lang nagpapayaman, wala ang Diyos sa kanilang buhay. Mawawala lahat. Mauuwi sa wala. So, mas mahalaga ang Panginoon. Ang kayamanan natin ay nasa Panginoon, hindi sa mundong ito. Okay? So, ang commercial world, nananaghoy dahil sa kawalan ng kanilang kayamanan, sa pagwasak ng Babyloniang ito. Anong nangyayari naman sa langit? Verse 20, O magalak ka langit dahil sa Kanya, at kayong mga banal na apostol at mga propeta
ay magalak. Siya ay natulan ng Diyos para sa inyong kapakanan. Ipinaghiganti. Paghihiganti ito ng ating Diyos sa mga pinatay ng Babylonian ito. Again, commercial, religious, marami ang pinatay niyang mga banal, mga apostol, mga propeta. Ngayon, ito ang paghihiganti ng ating Diyos. Remember, huwag tayong maghiganti. Hintayin natin ang Panginoon ang maghiganti para sa atin. Ang hatol ng Babylonia, complete, lubos, at permanente. It will never again rise up. Okay, pagkatapos nito, wala na. Verse 21. Pagkatapos, isang malakas na anghel ang kumuha ng isang bato na katulad ng isang malaking gilingang bato at inihagis niya ito sa dagat. Sinabi niya, sa ganitong kabagsik na paraan, hihagis ng Diyos ang dakilang lungsod ng Babylonia. At kailanman ay hindi na ito muling makikita. Permanente ang hatol. Wala nang sino mang makakarinig mula sa iyo ng tugtog ng mga manunugtog ng kudyapi o mga musikero o mga taga-ihip ng plauta o taga-ihip ng trumpeta. Wala nang manggagawa ang gagawa ng anumang pangangalakal sa iyo. Wala nang maririnig sa iyo na ingay ng gilingang bato. At ang liwanag ng isang ilawan ay hindi na magliliwanag sa iyo. Wala nang sino mang makakarinig sa iyo ng tinig ng lalaking ikakasal o tinig ng babaeng ikakasal. Ang iyong mga mangangalakal ay dating mga dakilang tao sa lupa. Iniligaw mo ang mga tao sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng iyong panggagaway. Sa kanya ay natagpuan ang dugo ng mga propeta at mga banal at lahat ng mga taong pinatay sa lupa. She is very guilty of the death of many of the saints, mga banal. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 6, ang sino mang maging katitisuran sa isa sa mga maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian ng malaking gilingang bato ang kanyang liig at itapon sa dagat. Katulad ng hinahalin tulad dito sa Babylonian ito, batong ihahagis sa dagat, hindi na babangon uli. Masamang masama ang magkasala. Masama ang magkasalanan, okay? Kung ikaw lamang, masama na yun. Pero mas masama kung hinahatak mo pa ang iba sa inyong kasalanan. Naghahatak ka pa ng iba, mas masama yun. Mas grabe ang hatol. Itong sistemang ito, itong Babylonian ito, marami ang hahatakin niya sa kanyang kasalanan. Nakita naman natin sa ating pag-aaral, sa mga binabasa nating verses. Marami ang hinatak niya sa kanyang kasalanan. At siya'y hahatulan ayon sa kanyang kasalanan at ito ay matuwid na hatol ng ating Diyos. Parang ang sabi, parang isang gilingang bato na itinapon sa dagat at hanggang doon na lamang. Hindi, meron na ba kayong nakitang batong, malaking bato na umahon sa dagat, it floats? Hindi, kahit na maliit na bato lang, hindi pa rin nasa bottom. Ito malaking gilingang bato ang ikinocompare. So, hindi na siya babangon uli. Babylon is a world system, makamundong sistema ng false religion at commercial system. World religion na ina-approve ang idolatry, pagsamba sa iba't ibang Diyos, hindi ang tunay na Diyos. It's also a system that teaches at tinuturuan ng tao na pera ang mahalaga, sarili ang mahalaga. Walang lugar ang Diyos sa sistemang ito. Inaalis ang Diyos sa buhay ng mga tao. It's an evil system. Masamang sistema na walang Diyos. So, utos sa atin bilang mga Kristiyano, bilang nananampalataya sa tunay na Diyos, ano ang utos sa atin? Lumayo sa sistemang ito. Ihiwalay ang ating sarili. Be holy as your Father in heaven is holy. Stay as far away sa mga hindi makadiyos na gawain, okay? Huwag makiisa
sa mga gawaing hindi makadiyos. Which means, anong kahulugan? Kung lumalayo tayo sa mga hindi makadiyos na gawain, ano ang kahulugan nun? Lumalapit tayo sa Panginoon. Right? Dalawang ano lang right? Lumayo sa masama, lumapit sa mabuti. Mabuti ang ating Diyos, ang tunay at buhay na Diyos. So, lapit pa sa ating Panginoon as He is coming for us soon. Thank you so much again for being so patient. 50 minutes. Meron akong timer. 50 minutes. Kayo nang magpaumanhin sa aking mga maraming salita. Love you. I miss you. And hopefully you'll be okay. Give me updates, okay? So, Father, we thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, that you remind us of your great gift to us, O Lord, ang aming kaligtasan dahil sa aming Panginoong Jesus. Na ang mga masasamang bagay na ito na mangyayari sa mundong ito ay hindi na kami kasali. Hindi na kami kasali. Wala na kami. Iuuwi nyo kami sa inyong tahanan. So, Father, we thank you again for your great promise. I just pray, Lord, dalangin ko lamang na lahat kami, Lord, ay tunay nga nananampalataya na lumalayo sa gawain ng mundo at lumalapit sa inyo. Palapit ng palapit sa inyo habang kami naghihintay sa inyong pagkuha sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong salita. Salamat po sa inyong pangako. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo sa amin, Lord. We love you and we praise you. In Jesus' name. Amen. Amen. Bye-bye again. See you next week. Parang next week na lamang but next month. Love you. Bye.